Okay. Eto po, magre-react lang ako rito sa sinabi ni Robin Padilla. Alam niyo po, panapanahon, pinupuna natin to si Senator Robin Padilla. Hindi dahil sa itinatakwil natin siya kasi mali eh. Hindi, wag natin sabihing mali kasi ang sakit naman nun. Hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi ni Robin. Madalas akong sumasang-ayon sa kanya pero may mga panahon na hindi ako sumasang-ayon. Halimbawa, alam ko, natatandaan ko, kinontra ko rin siya nung nag-endorse siya ng 3. Kasi Duterte ka eh. Duterte yung PDP laban eh, di ba? Si Tatay Digong Duterte, yung kandidato 10. Tapos nag-endorso ka ng 3. Di ba? Yan yung una kong kinontra. Di 13 yung iboboto ng tao. Pag 13 yung binoto ng tao, invalidate lahat yun. Dahil sobra. O kaya, para mong sinasabi, ipasok nyo tong 3 ko, magtanggal kayo sa isang Duterte. Kaya kita tinutulan. Ngayon, tinututulan na naman kita, Senator Robin Padilla, hindi dahil sa hindi ka maka-Duterte. Dahil sa tingin ko, malitong ano mo, malitong panawagan mo. Ang panawagan niya kasi ngayon, mga tagapagtanggol. Hindi ko po alam kung sino sinasabi niya. Malamang AFP, PNP o kaya taong bayan. Isarado nyo na po ang Kamara at Senado. Unahin nyo na kaming i-abolish, parang awa nyo na. Diba? Masarap pakinggan, no? Korap ang Kongreso. Korap ang HOR. Korap ang Senado. Tanggalin na natin yung Kongreso para wala na yung korap. Eh di kung ganyan ang logic natin, pwede ko rin sabihin na korap ang gobyerno. Tanggalin na natin ang gobyerno para wala ng korap. Sino mamumuno sa atin? Di ba? Porket korap ang gobyerno, tatanggalin niyo yung gobyerno. Kanya-kanya na lang tayo. Wala nang pinuno, wala nang presidente. Kung korap yung mga nanunungkulan, palitan. Hindi yung korap kami, wala kami silbi. I-abolish nyo na kami. May silbi kayo, hindi nyo lang ginagampanan. Kaya tinatag ang Senado, ang HOR, para may check and balance. Kung presidente na lang po masusunod, wala na mag-iimbestiga sa presidente. Sa mga tauhan ng presidente. Iyan yung gusto nyong gawin eh. Huwag nyong gampanan. Taga-check and balance kayo. Para hindi umabuso yung mga nasa makapangyarihan. Check and balance. Ikaw, kasama ka ron. Gumampang kayo sa trabaho nyo. Ang dapat pinapanawagan mo, mga senador, mag-imbestiga tayo. Hindi namin kailangan ng batas ngayon. Fresh muna kayo sa paggawa ng batas. Ang kinakailangan namin, malaman ang punot dulo, makatulong kayo para may reklamo. Wala nga kayong rekomendasyon eh. Yung Senado, walang rekomendasyon sa flood control. Anong gagawin sa pagnanakaw? Pinaubaya ninyo sa mga taga-Malacanang kung anong gagawin sa mga nagnakaw sa gobyerno. Mali. Sila na nga yung, ewan ko. Kaya yung panawagan mo na yan na i-abolish yung Senado at House of Representatives, dapat hindi ka pala tumakbo. Kasi malinaw yung tungkulin nyo eh. Ang tungkulin ng Senado, check and balance kayo. Pag umaabuso yung gobyerno, kayo ang pangunahing nagbabalanse. Hindi kayo dapat umaayon sa korupsyon. Dapat tinututulan nyo ang korupsyon sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Ang dapat inuukil-kil mo, hindi kung ano-anong panawagan. Ang dapat panawagan mo, Senator Robin Padilla, nananawagan ako sa mga senador,
Tigilan na natin yung mga panay pa press con tayo. Mag-imbestiga tayo sa blood control. Ituloy natin ang investigasyon. Kung hindi nyo kayang, kung ayaw nyo mag-imbestiga, umalis kayo sa pwesto. Ganun ang panawagan. Hindi yung i-abolish nyo na kami. Kayo i-abolish. Hindi ka pa tao, may Senado na. Hindi pa tayo mga tao, may Senado na. Imagine niyo kung wala ng Senado, de libre na yung mga yan na magnakaw ko. Sino mag-imbestiga sa kanila? ICI? Ineffective na nga, wala nga napakulong eh. Gawin ninyo ang trabaho nyo bilang senador, mag-imbestiga kayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya kayo hinalal dahil dyan. Hindi yung, wala kami kakayahan, i-abolish nyo na kami. Mag-resign ka para at huwag ka nang tumakbo uli. Kung ganyan ang yung ano mo. Okay na yan, kahit kulang pa yan sa context. Ang sinasabi ko, dapat iniingatan ninyo yung sinasabi nyo. Walang pinag-iba yan kay Vilma Santos. Yung sinabi niya, di tanggapin na lang natin, edited, ganon. Pinapa-abolish niya yung Senado eh. Hindi dapat i-abolish ang Senado dahil yan ang taga-check and balance sa mga taga-Malacanang. Hindi nyo lang ginagampanan yung trabaho ninyong mga senador. Manawagan ka sa kapwa mo, senador, na ituloy natin yung investigasyon. Yan ang inaasahan sa inyo. Wala kaming pakialam sa ipapasan ninyong batas. Sangkatutak na ang batas sa laban sa pagnanakaw. May anti-graft and corruption. May anti-plunder law. Meron pang nagtayo pa tayo ng AMLAC para makuha yung mga nakaw na yaman. Kung ako ang nagkamali ng pang-intindi, putya, okay lang. Ang gusto ko lang magtrabaho sila, hindi yung tama na drama. Lahat drama eh. Nagdadrama na nga yung gobyerno. Makikidrama pa tayo. Wag na tayo makidrama dyan. Magtrabaho lang tayo. Hindi po ako nagagalit kay Senator Robin. Normal lang po na tutulan ko yung mga panawagan na ganyan. Hindi ako naniniwala na dapat buwagin yan. Kahit sino pa magsalita. Di, ano pa pagkakaiba natin? Di diktadorya na tayo kung wala ang Senado at Kongreso. Kaya po walang ginagawa yung mga yan kasi